Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, bale meron akong isang amplifier dito na brand. Ayan, Concert na AB502B. So itong issue nitong amplifier na to mga boss, bago ko ayusin to, no audio left and right, bale walang sounds magkabilaan mga boss. Yun na nga dahil maraming sunog tong amplifier na to. So hindi ko na lang naipakita sa inyo kasi nga napalitan ko na yung mga nasunog dito sa kanyang board. Bale marami akong tinanggal dyan mga boss at pinalitan, so hindi ko na lang naipakita. Bale share ko lang sa inyo ngayon dito sa video na to, bago natin ilagay yung mga power transistor, anong dapat gawin. So yun bale ang share ko ngayon dito sa video na to. So ipapakita ko muna mga pinalitan ko na pyesa. Ayan, itong mga resistor na yan dito sa kanyang bias, bale pinalitan ko yan, bago na yan mga boss. So sunog kanina yan. Tapos pati na rin tong kanyang bias transistor, bale napalitan ko na rin ng bago yan. Ganun din dito sa kanyang mga driver. Ayan, yung dalawa na yan, bago na rin yan. Yung kasing dating driver mga boss, shorted na rin. Tapos dito naman sa maliliit na transistor na yan, bale bago na lahat yan dito sa kabilang side na yan. Ngayon kung titignan nyo dito sa kanyang mga power transistor, kung papansin niyo, ayan, bale binaklas ko na lahat yan. Ayan. Sa madaling salita mga boss, bale itong amplifier na to, good na to. Kulang na lang ng power transistor, bale na bias ko na rin tong amplifier na yan. So ito pala yung mga tinanggal kong mga pyesa, ayan. So ito palang isang resistor, ayan, tong kulay puti. Ayan, na 5 watts. So bale nagpalit din ako dyan kasi sira yung isa. Tapos dito naman sa mga resistor na sunog, ayan, ganun din yung bias transistor. So ang daming sunog mga boss. Ayan. Dito sa isang side nitong bias transistor, ayan, bale nung nakita ko yan mga boss, talagang sunog yung bias transistor niya. Tapos dito naman sa mga power transistor, sa 8 piraso na power transistor, bale dalawa lang yung natirang good. So yung 6 na piraso mga boss, shorted lahat yun. Ngayon gagawin natin, dahil okay na tong board na yan, so nakabias na rin yan. So bago ko ilagay yung mga power transistor, so gusto ko lang ipaalam sa mga baguhan dyan, bago kayo maglagay ng mga power transistor dito sa inayos yung amplifier, so siguraduhin nyo munang tama dapat yung biasing. So tandaan nyo yan kayong mga baguhan, kasi once na hindi kayo nagbias mga boss dito sa inayos yung amplifier, katulad dito, so basta-basta na lang kayo nagpalit ng mga driver transistor, resistor, yung nakita yung sunog, tapos nilagay nyo na rin yung mga power transistor. So sasabihin ko sa inyo, pag ganun yung ginawa yung panigurado, itong mga power transistor na bago na ilalagay nyo, sibak lahat yan. Panigurado masisira lang once na hindi kayo nagbias bago kayo maglagay ng power transistor. So napaka-importante ng pagbias dito sa mga amplifier once na inayos natin. So tandaan nyo kayong mga baguhan, bago kayo maglagay ng mga power transistor, siguraduhin nyo munang tama yung biasing ng inayos nyo. So pagdating naman sa pagbias, napakadali lang naman mga boss. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano magbias sa mga amplifier. Katulad dito sa brand na to na Concert 502B. So ulitin ko mga boss, tong board na yan, bale na bias ko na. So i-demo ko lang sa inyo kung paano magbias. Ayan, bale baliktarin ko lang tong board para makita nyo. So ayan, bale nabaliktad ko na tong main board. Ngayon, ibabias na natin to. So sa mga baguhan dyan, panoorin nyo tong ating video. So anong gagawin natin dito, bale sasaksak na muna natin tong power cord. Ayan, so saksak ko lang. Tapos power on. So hintayin natin mag-switch on yung kanyang relay. Ayun, kung narinig nyo mga boss ngayon, ito yung gagamitin natin na tester, tong digital, para kahit papano makita nyo yung voltahe na masukat natin pagdating dito sa gagawin natin pagbias. So yung set ng ating tester nasa 20 volts DC. So ayan, unang gagawin natin bago tayo magbias, kailangan alam na muna natin yung pin out ng ating power transistor. So ito yung kanyang emitter, base, tapos yung gitna, collector.
So, unang gagawin natin, bale, susukatin natin dito yung base to emitter. Dito sa pin number 1 at pin number 3. Yan bale yung kanyang base at emitter. Pin number 1 at pin number 3. So, yung dapat na masukat natin dyan na voltahe, nasa 0.3, 0.4, or 0.5. Kahit alin doon sa tatlo na yan mga boss, basta pasok doon, good yung biasing. Ayan, bale dito sa una, nasukat natin ay nasa 0.42. So, pasok yan mga boss, base to emitter. Ngayon, dito sa pangalawa, dapat same lang, base to emitter. Ayan, 0.42 din. So, pasok. Ngayon, dito sa pangatlo, ayan, dito sa pangatlo, meron tayong nasukat na 0.43. So, pasok pa rin yan. Pasok pa rin sa 0.4. Ayan. Ngayon, dito sa pangapat, base to emitter. Ayun, 0.43 din. So, nakita natin mga boss, dyan sa apat na power transistor na yan. So, yung nasukat natin, same lang, nasa 0.4, 0.42, 0.43. So, pasok pa rin yan basta 0.4 mga boss. So, ibig sabihin yung bias nitong ating amplifier sa base to emitter, nasa 0.4. So, goods na goods yung ating biasing sa base emitter. Ngayon, sunod naman na gagawin natin, bali babayas naman natin yung kanyang base to collector at emitter to collector. So, yung pin number 1 base, pin number 2 collector, pin number 3 emitter. So, isa-set na muna natin yung ating tester sa 200 volts DC. So, dahil walang 50 volts yung aking tester, so isa-set ko na lang sa 200 volts. Ngayon mga boss, susukatin natin yung kanyang biasing sa base to collector, pin number 1 at pin number 2. Tapos, after natin masukat yan, pin number 3 at pin number 2 naman, emitter to collector. So, yung masukat natin dito sa biasing sa base collector at emitter collector, kung ano yung masukat natin dito sa supply nitong main filter capacitor, ayan. So, nasukat natin dito, 46.2 volts. So, dapat, kung ano yung masukat natin dyan sa dalawang main filter capacitor na yan, so, ganun din yung masusukat natin dito sa pagbias natin sa base collector at emitter to collector. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung supply nitong ating main filter capacitor, nasa 46 volts. Yan bale yung mga capacitor mga boss na main filter capacitor. So, nakita natin, nasukat natin dyan, nasa 46 volts. So, dapat ganun din yung masukat natin dito sa base collector at emitter to collector. Ngayon, check naman natin, ayan, base to collector. Meron tayong nasukat na negative 46 volts. Ngayon, sa kabila, base to collector naman, ayan, positive 45 volts. So, pasok pa rin yan. Pasok na pasok yan. Ngayon, dito naman sa pangalawa, emitter to collector, 45 volts. Base to collector, positive 45. Ayan. Sa pangatlo, emitter to collector, 45 volts. Base to collector, 46 volts. Pangapat, emitter collector, 45 volts. Base to collector, 46 volts. So, nakita nyo mga boss, yung nasukat natin na voltage sa base to collector at emitter to collector. So, hindi nagkakalayo sa 46 volts. So, nakita nyo yung nasukat natin na 46 volts dito sa base to collector at emitter to collector. Galing yan dito sa mga main filter capacitor. Ayan. Yan dalawang malaking capacitor na yan. So, napansin nyo rin, medyo nagkakalayo yung voltahe, kaso mga volts lang, 1 volts lang. So, dahil na yan sa ating AC supply. So, yung ating AC supply mga boss, din naman stable yan. Iba-iba rin yung supply sa ating AC output. Minsan, nasa 220 to 225 or 230. Kaya, nag-iiba rin. Ang importante, hindi magkakalayo yung voltahe mga boss. Kung diferensya lang, 0 or 1 volts lang, so pasok pa rin yan. Ngayon mga boss, nakita natin pagdating sa pagbias natin sa base to emitter. So, nasukat natin nasa 0.4. So, lahat yan 0.4. So, ibig sabihin, good yung ating isang channel. Ibig sabihin, safe na tayo maglagay ng power transistor dyan sa channel na yan. So, wala na tayong isipin. Baka masira pa yung mga power transistor kung ilalagay natin. Wala na mga boss. Kasi nga, na-bias na natin. Tama naman yung ating biasing. So, hindi naman nagkakalayo yung voltage na nasukat natin.
Ngayon, once na nagkakalayo yung nasukat natin na voltahe sa base 2 emitter, halimbawa, yung unang pag-check natin nasa 0.3, yung kabila nasa 0.6 or 0.7, so ibig sabihin hindi safe. Hindi tayo safe maglagay ng power transistor. So, dapat magkakalapit lang yung masukat natin na voltahe. Ngayon, after natin mabias yung kabilang channel, ngayon naman, dito naman sa kabila, ayan, papakita ko rin sa inyo. Ayan, dito naman sa kabilang channel, yung nasukat natin dito, ayan, nasa 0.4 or 0.41. Ayan. Ngayon, sa kabila, base to emitter yan mga boss, 0.41. Pangatlo, 0.42. Pangapat, 0.42. Ngayon, pagdating naman sa base to collector at emitter to collector, so iset ko lang ulit yung aking tester sa 200 volts DC. So, dito sa base to collector, meron tayo nasukat na 46 volts. Ngayon naman sa emitter to collector, negative 45 volts. Sa pangalawa, emitter to collector, ayan, negative 46 volts. Sa base collector, positive 45 volts. Pangatlo, emitter to collector, ayan, negative 46 volts. Base to collector, positive 45 volts. Pangapat, emitter to collector, negative 46 volts. Base to collector, 45 volts. So, nakita natin mga boss, yung mga voltahe na nasukat natin dito sa channel na to, halos same lang dito sa unang channel. So, ibig sabihin, goods na itong amplifier na to mga boss. Safe na yung ating mga power transistor na ilalagay dito. So, ganun lang naman yung pagbias dito sa mga amplifier na tulad nitong 502 Concert. So, bago ko tapusin tong video na to mga boss, sa mga baguhan dyan, tandaan nyo, once na meron kayong nire-repair na amplifier na tulad nito, wag nyo munang ilalagay itong mga power transistor na yan hanggat hindi kayo nakakapag-biasing or bias. Kasi mga boss, once na hindi kayo nag-bias, nagpalit lang kayo ng mga parts na nakita yung sunog or kinalawang, tapos basta-basta na lang kayo magpapalit ng mga power transistor kahit na hindi kayo nakapag-bias. So, may tendency na masisira lang yung mga power transistor na ilalagay nyo. So, dapat, bago kayo maglagay ng mga power transistor, siguraduhin nyo munang nakabias yung amplifier na inaayos nyo. So, sa mga baguhan dyan, yung dapat na masukat natin sa biasing sa base to emitter, tandaan nyo, hindi bababa sa 0.3 hanggang 0.5. So, sa 0.3, 0.4, 0.5, so, magandang biasing na yon pagdating dito sa mga concert amplifier na tulad nito. So, yun mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. So, okay na rin naman yung biasing nito. So, safe na natin ilagay yung mga power transistor. At sasabihin ko rin sa inyo, 101% na tutulog na tong amplifier na to kasi nga base pa lang sa ating pagbias dito sa amplifier na to, goods na yung nasukat natin. So, 101% tutunog na to mga boss. So, yun, sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat. TV, so I gotta be